A painful experience will remain painful until you realize the purpose of God behind it. Ang painful experience mananatiling masakit hanggat hindi mo nare-realize ang purpose ng Panginoon sa iyong buhay. There is purpose in the pain. There is purpose in brokenness. Kaya pala, tinuturuan ako ng Lord maging patient. Tinuturuan ako ng Panginoon ng humility. Meron palang tinuturong discipline. Imagine niyo si Joseph, mga kapatid. Si Joseph the dreamer, he was hated by his brothers. Pinagtangkaan siyang patayin. Binenta siya bilang alipin. Pinagbintangan siya ng rape. Nakulong siya. Kinalimutan siya. Lord, ang ganda ng vision mo eh. That people will bow down to me. Bakit ako nasa kulungan ngayon? But what if I tell you, mga kapatid, that there are pieces in your life that are attached to your purpose? Masakit o hindi, kailangan meron kang dala. Mga pira-pirasong karunungan na pinagkaroob sa iyo ng Panginoon, because there are pieces in your life that are attached to your purpose. Masakit o hindi, kailangan meron kang dala. Mga pira-pirasong karunungan na pinagkaroob sa iyo ng Panginoon, because there are pieces in your life that are attached to your purpose. He was hated by his brothers. He was sold into slavery. Pre-name up siya na ng rape. Nakulong siya. Nakalimutan siya. Nakagalitan siya ng kanyang kapatid. Pati tatay niya pinagalitan niya. But all of these things are pieces attached to your purpose. Kung ano man ang nilagay ng Panginoon sa harapan mo, yun yung isis mong opportunity. Huwag kang masyado excited kagad. Kasi baka mamaya pagdating mo ng 2029, masasabi mong, dami na palang tinuro nun. Hindi ko nakuha yung piraso. Kaya pag gusto mo nang buuin yung puzzle, kulang. May void. May hole. You intended to harm me. Sabi niya sa kanya, mga kapatid, you intended to harm me. But God caused it. Intended it. Amen? Tinurn around ng Panginoon for my good. And He brought me into this position so I could save the lives of many people. Ibig sabihin, kung ang original purpose pala talaga ni Joseph is to save as many lives as possible, napakahalaga ng mga pieces na yun na kinagalitan siya, pre-name up siya, nakulong siya, para dalhin niya yun para sa kanyang ultimate purpose. And I don't know who is this for. Marami sa atin, gusto nating takasan kagad ang mga painful experiences natin. Hindi ko po kayo masisisi. Pero kailangan pulutin din natin lahat ng lesson, lahat ng wisdom, lahat ng tinuturo ng Panginoon, kasi piraso ho yan. Nabubuo sa ating purpose. Na na-realize ko, Lord, magpapastor lang din naman pala ako. Ba't hindi pa theology kinuha ko nung college? Bakit IT pa? Tapos, natuto pa ako ng filmmaking. Hindi ko naman pala magagamit. Until dumating yung pandemic. At lahat ng church nagsara, at kailangan natin mag-live stream ng services natin, which we did before, by the way. Pero lahat ng knowledge ko pala nung college, na napulot ko, gagamitin pala ng Panginoon. Piraso pala yun, na hindi ko maintindihan before. Lord, ba't engineering pa kinuha ko? Magpapastor naman pala ako. Lord, nag-culinary pa ako. Tapos iba naman pala magiging trabaho ko. Kahit nasaan ka ngayon, kapatid, hindi aksidente. May gustong ipagawa ang Panginoon sa iyo. Ang problema lang, masyado ka nakatingin kagad sa 2025. Kailan ba ako makakatakas? Kailan ba ako makakaalis? Bago ka umalis, tignan mo muna, baka may nakapaligid na mga Pokemon. Ay, mga ano? Baka may mga nakapaligid na pieces. Kaya nga pag tinitignan ko to, at binabasa ko yung Romans 8:28. Ano sabi ng Romans 8:28, mga kapatid? Let's read this, everybody. And we know that God causes everything to work together for the good of those who love God.
And by the way, and we are called according to what? To His purpose for them. So, ibig sabihin, noong mga panahon hirap na hirap kayo, yung mga panahon wala kayong makain, hindi nasisiyahan ng Diyos na wala tayong makain. Kung nawalan ka ng trabaho, nung ikaw ay nahirapan, nung ikaw ay inalipusta, noong mga panahong gusto mo sana ng HRM, pero engineering pinakuha sa'yo, akala mo dead end na, nung yung negosyo nyo, nalugi, hindi mo alam kung bakit eh. Pero pinangawakan mo yung verse na to, that God causes all things to work together for the good of those who love God. Sabi mo, Lord, sige nga, pinapulot mo sa akin. Yung panahon na maaring na-aksidente kami, nagkaroon kami ng problema, di namin alam kung paano kami makakasurvive. Nawala yung anak ko, kaisa-isang anak ko na lang, yung pa'y nawala. Yung mga panahon na dependent ako sa negosyo namin, isa na nga lang, yung pa'y nawala. Pero Lord, sabi mo, mag-defend ako sa'yo. Sige, lagay natin. Defend ako sa'yo. Sabi mo kasi, Lord, you can work all things together for the good of those who love God, and you continue to trust God no matter what. Until you will realize, mga kapatid, na oo nga, no? Lahat ng broken pieces pala na iniwan ng Lord sa puso ko habang dumadaan ako sa brokenness, habang dumadaan ako sa loss, habang dumadaan ako sa mga hirap ng buhay ko. Andito yung part na graduate ako, yung part na nagkaroon kami ng bagong branch ng negosyo, nung nagkaroon ako ng sariling pamilya, nandiyan din siya. The good and the bad, all things work together for the good of those who love God. So if you're always focused on the purpose and miss the pieces, hindi mo siya mabubuo. The purpose is in the pieces.